Napaka-epic po ng naging labanan kagabi between Grandmaster Hikaru Nakamura at Grandmaster Magnus Carlsen sa semifinals ng Esports World Cup 2025. Grabe yung bakbakin eh. So kung sino pong manalo sa kanila makakalaban po sa finals si Alreza. Anong nangyari? Bago ko ipakita yung mga laro, sabihin ko muna yung ruling dito. Meron pong 6 games ito kung sino maka 3.5 panalo sa laban. Pag nag 3-3, mapupunta sa Armageddon. Sisilipin po natin yung highlights ng lahat ng laban. Okay? This is game number 1. Bibilisan ko lang. Pero Magnus Carlsen, ayan o, tinirahan kasi ni Hikaru ng kalokohan. Tingnan nyo. Magnus Carlsen, in-outplayed niya po si Hikaru dito at dinala lang sa simple endgame wherein. Ayan, dinominate niya. Equal dapat, pero tingnan nyo, grabe yun. Pinakain nyo kabayo pero may threat doon. Grabe ka, brilliant sacrifice. Hinarangan lang para makain yung kabayo. Nag-castling and then rook doon. Tapos G4 lang intending to go G5 para laging may backtrack na threat. Anyway, umatras yung kabayo, gumanon. At pagka ganon, tumira na naman yung kabayo doon. Bumalik naman doon. Umatras yung bishop. Tumira po ng G5 and then nag-bishop G7 exchanging. So, unang tingin mo dito, akala mo equal lang ito. So, tumakbo po yan. And then, bubalik-balik, tinikman na. Tapos, nag-rook sa may D1. Very important move, no? Ibalik ko lang po. May threat po kasi dito yan, eh. Ayan, no? Kaya napaka-importante ng tirang ito. Kanina, hindi pa pwede gawin yun kasi may backrack lagi sa ilalim. So, sa ngayon, nakuha po ni Magnus yung D-file, kay Hikaru yung C-file. Aba, medyo lamang daw po ang puti. Anyway, umatras yung kabayo, tumakbo doon, at dito po, inatake. Kinapture yung pawn. Medyo kinukulong po yung kanyang kabayo, pero hindi naman makulong yan. Kasi may ganito ba? Wala, may check eh. Tapos lalabas na doon yung kabayo. Anyway, ang ginawa is pumunta sa E8 na sinagot ng Rook C1, tumakbo yung kabayo, ayan na yung kabayo ni Magnus, pinalit, at ang ending, this is one po na malinis, winning for the side of Magnus. Knight D4 tumalon at bibilisan ko na lang, this is already 1 pawn up at nalagdagan pa nga yan, another pawn, 2 pawns up na po. At ito po ay wala na, patapos na. So, gumanito pa yan, pero pagkatira po ng knight back, hitting the rook, hindi kinapture eh. Ang mangyayari po kasi pag tinix, magna-knight po dito, hitting the knight, pag kinapture mo, libre tore, tapos magkakapasok din later on, babagsak yung pawn. Kaya ang ginawa niya, nag-rook move lang, tapos pagkapasok, sa kanya po ginanon. Bakit niya kaya dinilayed ng konti, no? So, ang akin pong nakikita, hindi na po pwede kasi yung ganitong tira dahil, example lang, gumanito pa rin, may rook takes na. Ayan, no? May ganon. Kaya, iniba ni Magnus, gumanyan ka, kainin ko na lang to. Pagka takes, nag-rook doon, hitting the pawn na binigyan ng pamatay. Boom. Pag kinapture mo, mapupork ka. Pero kinapture nga, yan nangyari, and this is 2 pawn sound. Hikaru, game number 1, natalo po agad. Ngayon, game number 2, this is very surprising. Nauwi sa tabla. Pero tingnan nyo po yung drawish position. Tingnan nyo po. So, dito po yan. Ayan o. So, tumira po dyan si Hikaru ng knight D5, which is very good move, winning agad. Alam nyo kung anong tema niyan? Hinarangan lang po yung tore. Kakainin niya to. Yan po yung pinakaplano niya. Kaya napilitan po yan magganon. So pagkatira po noon, tinabihan po para depensahan, tumira si Hikaru ng knight ulit at nagpabalik-balik yan kaya natabla. Nagpabalik-balik yan na ganun natabla. So ibabalik ko lang sa posisyon na ito, winning na pala kasi talaga si Hikaru. Na-miss niya yung tamang tira. Meron po siyang 1 minute and 40 seconds na bishop B4 lang, tapos na ang laban. Bakit niya po na-miss? Kasi ang pinaka-idea po niyan is dito. Ngayon, pagkatira niya, rook takes C7. And then, once the king moves away, B6 na at hindi na po ata masuportahan. Yan dapat yung tira. Ibalik ko lang po ng konti, coach. Meron kasing knight takes B5 eh. Yes, yan po yung tirang kinabahan si Hikaru kaya hindi niya ginawa. Kasi nga, hindi mo matakes ito, may capture sa tore. Kaya malamang mapagalaw ka at pagkagalaw mo sa may B6, winning na. Dahil threat po ito. Once the knight moves away, libre ito eh. Ang tanong, coach, pwede na makainin muna to Pagka-takes kasi dyan, knight takes bishop, walang mapuntahan yung tore na madidepensan yung kabayo. So, yun po yung sinayang ni Hikaru, winning na pala, kaso kinabahan. Wala din kasing oras, 48 seconds. Anyway, game number 3. Another shocker po ang game number 3. Kasi, tingnan nyo po,
Boom! Nanalo si Hikaru. Eh, coach, bakit shocker yung pagkapanalo? Eh, normally naman, nananalo naman talaga si Hikaru kay Magnus. Kasi po, dito po kayo magtataka eh. Ayan. Dito po kaya ka masya-shock. So, nagbishop po dito sa may A5 si Hikaru, which is a very nice move. Pinin po yung kabayo. Tapos, pagka-king move, nag-bishop takes. And then, queen A1. Nag-king lang po doon. Nag-king move si Magnus. And according sa engine, this is very equal. So, nag-B6 po si Hikaru. Pumasok yung reyna na mali. Ayan. Dyan po yung shocking part. Kasi, hindi nakita ni Magnus na pag pumasok ka, may bishop A5. Anong meron sa bishop A5? Makukulong yung iyong reyna. Kulong. At yan ang nangyari. Ayan, and then pagkatulak, queen dito nag-resign na with the threat of this. Tapos, pag dumipensa ka ng tori doon, may kain doon. Ang tamang tira po kasi, balik po tayo doon sa Queen A5. Instead of Queen A6, doon pala sa Queen A6, simplihan mo lang, Rook G1. Yan daw po ang tamang tira. Give up this pawn. Kasi pag kinapture niya naman yan, you always have like pasok sa loob eh. Queen A7 eh. Tapos mananalasang ganun eh. Anyway, nag-blunder nga si Magnus kaya tabla po si Hikaru 1.5, 1.5. So, ano nangyari? Game number 4. Ito po nangyari, game number 4. Nauwi lang sa tabla. So, medyo simple po yung posisyon. Walang masyadong kaguluhan. Very symmetrical. Alam mo talagang matatabla yung laro. So, game number 5 naman po tayo. Nanalo na naman si Magnus. Ayan na. Ipakita ko kung gaano kaswabe dito. Mabilis lang pero sobrang accurate dito ni Magnus sa endgame. Black si Magnus. Catalan po ang napili. Pero eventually, tamang palit-palit lang. Ang nakikita kong play dito ni Magnus, dadalhin talaga sa endgame. Ayan, dadahan-dahanin. Endgame lang tayo. Ayan, nagkakapalit-palit. Dito po, pag tinitingnan mo, it looks like very equal. Pero pagka-rook E2 kasi, nakakuha po ng pressure doon itong si Magnus at hindi madepensahan niya. Nag-try pong counterplay with Queen D8 pero kinapture pa rin. At hindi po tinakes ito ni Magnus or ni Hikaru. Kasi pag tinakes niya yan, Queen F3 papasok at halos masugsuang ka na. May threat doon eh, hindi mo madepensa. Hindi pwede doon dahil may kain dito. Hindi ka naman makadepensa ng knight dahil nakapin, di ba? So, dito, tingnan yung mga tira. Okay, so Rook B2, hindi daw ganun kaganda. Ang best move daw is Rook D2 para dito pupunta. Pero pag Rook B2 kasi, nag-knight doon and then nag-Rook D2. Exclamation point. Ang idea niya po, kasi kung hindi niya po gagawin yan, example lang po, kainin ito ni Magnus, may Rook dito eh. So, ang pinaka-threat niya, capture to, and then, ganun. Yun ang mangyayari. Kaya, ayan exclamation point. Exclamation point. Grabe yung mga tira ni Magnus. Ayan, passport, di na madepensahan. Naparesign. Galing ni Magnus sa endgame. Napaka-sharp. So, ang nangyari, 2.5, 1.5 in favor of Magnus. Ito na naman, another shocking result. Bakit na naman shocking yan, coach? Boom! Nanalo si Hikaru. And you know how Hikaru won? Grabe. Grabe po. Ito siguro simulan ko na lang sa simula pero bibilisan ko ng konti. Puti po dito si Hikaru. And Catalan na naman. And Magnus was able to eliminate many pieces. Ayan At according sa engine evaluation, ang na-reach po nila na position dito, nagkakapalit-palit po yan, is equal. Actually, di nga equal, slightly better pa kay Magnus. At pag titingnan nyo yung oras, 5 minutes pa si Magnus. So, yan po ang nangyari. Tulak, nanggugulo na lang si Hikaru, inatake yung kabayo, tumalon, tinulak yung pawn, tumalon na naman, Rook takes, hindi po makapture basta-basta yan kasi may takes doon, pati yun babagsak. Pero ito po ay sinasabi ng engine na winning na for the side of Magnus. All you have to do is play Rook B8. Hindi ginawa ni Magnus yan. Anong meron sa Rook B8? Pwede tatong i-threaten. Takbo tayo with a threat pa. Anong gagawin? Knight takes F2. A very nice sacrifice na pag tinakes mo Rook B2, tatakbo siguro yung king, iuwi natin. Kaso may Rook G6. There you go. Araray ang buhay. Yan pala yun. Ibalik natin doon. Magnus didn't go for Rook B8. Ang ginawa niya po is Rook takes A4 which is good enough kasi
better pa rin na wala na yung panggulo at tandaan nyo, tabla na lang kailangan ni Magnus dito, panalo na siya. Si Hikaru in a must-win situation. So, nung nagla-live ako, sabi ko, this is it, pansit na, I think Magnus na to. Pero pagka knight po doon sa may E3, gumanon si Magnus kinapture takes and then tumira ng rook D1 hitting the queen na kung saan surprising blunder ang tinira ni Magnus. This is like surprising talaga kasi nakakagulat na eto ititira mo Alam nyo kung ano ginawa niya? Instead of simply moving the queen away, pinatpin niya po yung sarili niya. And immediately after that, knight D2, Hikaru is completely winning. Why? Knight F1. Pagka knight F1, dumipensa ng ganun, inatake lang, hindi na madepensahan. So, nag-queen A8 na lang ayun tinikman. At ito po ay nag-resign na dahil isang pyesa kalamangan, sir Isang pyesa malinis. Next move is ipapalit. Wala Isang kabayo. At dahil doon, napunta pa sa Armageddon, walang pinuyat ako talaga kagabi. Anong oras na natapos? Alas 3 na ata ng umaga. Anyway, anong nangyari sa Armageddon? Well, ganito pa gawin natin sa Armageddon. Panoorin po natin mismo yung live games bago natin i-analyze. Alright? So, enjoy po. Panoorin nyo yung live ko. This is it, Pansit, guys. Armageddon match between Magnus Carlsen and Hikaru Nakamura. And look at the time. Tingnan nyo pong mabuti. Grabe si Naka. He bidded 6 minutes and 12 seconds. I'm not sure how much yung bidded ni Magnus. May nakakaalam ba? Paki-comment na lang. Magnus 10 minutes po ngayon, white siya, samantalang 6 minutes lang and 12 seconds si Hikaru, pero kailangan lang ng tabla ni Hikaru, siya na po ang magmumove on sa finals, samantalang Magnus in a must-win situation. Wow, this is it, Pansit, napakaganda ng laban, 3 out, 3-3 ang score kaya napunta pa ng Armageddon. And this is it, Pansit na, magkakaalaman na talaga. Shoutout po sa lahat ng nanonood. 7 minutes and 17 seconds ang binid ni Magnus. Grabe. Exciting ito. Let's go guys. Focus tayo dito. Tama muna yung kwentuhan. Ayun, knight F3, knight F6, C4, G3. Alright, G6 pala yun. Uy, ang bilis ng tiran. Parang King's Indian. Naging King's Indian. Inamaswin si Magnus. Tama yung kanyang opening choice dito, ha. I'm surprised why Hikaru decided to go to this line. Kailangan niya tabla lang, sobrang dami ng patayan, pisakan, durugan sa ganitong klase ng linya, no? Grabe, napakaaga ng C5, no? Ang aga ng C5. Ganito din ating laro nila kanina, pero nakakuinside casting si Magnus, no? Bayonet yung tinira ni Magnus Tira ko din to sa white Alright. Ayan daw. Typical break. Tapos babalik. Gaganon yan Ganyan mga typical break po sa King's Indian. Ayan ang mga typical break. Oh my gulay. Nag-iisip dito si Magnus. Ang laki naman ng lamang niya sa oras. Again, this is Armageddon. Lamang sa start sa oras ang itim pero tabla lang ang kailangan ang puti pa lang lamang sa oras sa start pero tabla lang ang kailangan ng itim. White is in a must-win situation. Pag naitabla po ito ni Hikaru Nakamura, laglag si Magnus. Finals will be between Ali Reza and Hikaru Nakamura. Alright, so knight G5 was played. Typical din yan tatalon dito, no? Ngayon ko lang nakita kasi usually walang C5. Ngayon ko lang nakita yung knight C7 to defend that kasi tutulakan na yan next move. Commonly kasi dyan, gumaganon yan tapos tinutulakan, tumatalon dito. Capture takes ganon, tapos may knight D5. But in this case, knight C7 is there, tapos may tulak dito. Pag gumano ka, kain-kain, palit Mawa 1 point down ka. And Magnus Carlsen, inaantok na ako, mali-mali na yung nababanggit ko. Magnus Carlsen, Bishop dito, develop lang. I think the intention is to go knight B4. What's the point? Na-discover, atakin, aalis yun, o pwedeng mapalit doon, and then the knight can again jump later on. Pero, tinulakan, kaya napatras. Ayan, medyo iba na to, hindi ko na to alam. Kasi ang alam kong tema, yun nandito So, tingnan natin kung anong gagawin. As you can see, guys, sinasabi po dito ng engine evaluation, clearly better for the side of white. But that's how
King's Indian's work, no? Laging lamang po yan. Actually, may evaluation pa nga po ang Indian dyan na clearly or completely winning for white, pero ang hirap laruin. Kasi sobrang laki ng imbalances nito eh. Oh, mag-G takes yan, commonly ginagawa to strengthen, pero hindi ginawa ni Hikaru, pinahiya niya ako. Nag-knight takes lang siya. Sabi ko pa naman, strengthen na kita, atake, pero bumalik na dito, babalik dito. Wow ah. Yan yung play na gagawin. Once again, tabla lang po ang kailangan dito ni Hikaru. Medyo binibilisan ni Hikaru sa time. Lamang pa rin si Magnus, more than 2 minutes. Pero hindi ito madali. Hindi ito madali. H3 lang, yun ang kunat. Oh. Develop ng bishop, may pressure dito. Knight B5. Hindi, Knight E4 ang tinira. Probably Knight F6 to get rid of that knight. Depensado naman yung D6, so you doesn't need to worry about it. At pag pinalit-palit mo yan, tingin ko dito na maglalaro mamaya eh. Oh, Queen C2, unti-unti daw nagkakamali si Magnus and Hikaru is playing really well. Mas mataas accuracy ni Hikaru kaysa kay Magnus sa larong ito. 95.5 si Hikaru, 94.3 si Magnus. At eto na yung sinasabi kong play na pwedeng gawin later on. Maybe something like G4, tulak, and then makaka-atake. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, G5, tumira ng rook sa may tinulak lang, no? Teka lang. Parang nakakatakot, no? Ay, hindi naman pala kasi. Gusto ko ibalik eh. Kaso mawawala ng pressure dito. So, as of the moment, hindi pala makagalaw to pati yung Reyna. At ginawa na nga ni Hikaru yung G5 na sinasabi ko, umatras naman, intending to do this. Hikaru lumipat sa kabilang side, putting pressure sa pawn sa may A4. Gusto niya magkapalit-palit lang eh. So, babagsak ito, pero babagsak din to. Pero ang kagandahan dyan, na liliquidate yung mga pyesa kasi tabla lang kailangan. Tabla lang kailangan dito ni, ni Hikaru eh. And medyo bibilisan niya lang ng konti. Ayan, below 3 minutes na lang po ang kalamangan. Nagsimula yan, more than 3 minutes yung kalamangan ni Magnus, di ba? Kailangan konting bilis pa. Wala pong increment ito eh. No? Walang increment ito. No? Nag-iisip si Magnus. What to do here? Labang daw po ito. Alam nyo, grabe. May nakikita tira yung engine na hindi nakita ni Magnus. Amazing sacrifice sa E5. Ipapakita ko yan sa analysis bukas. At ayun na nga po yung ginawa. Nag-knight lang sa D4. Hitting the nothing. Wala pa lang ina-atake yan. Antok na ako. Walang inihit yan, walang inaatake, pero sumentralize, magtataka kayo, bakit hindi pa to kinakain? Anong meron pag tinex? Wala naman, mababawi lang po dito yung pawn, pero pwede daw kainin ngayon eh, kasi umalis na yung lahat ng ibang pyesa nakadepensa. Bishop takes or rook takes ang ginawa, yun ang mali. Dapat daw bishop takes eh. Yun ang mali. Yan. Bishop takes daw dapat. So, ang rook takes daw ay hindi ganun kagandahan. Now, rook takes b6 will give white slight advantage. Anyway, kanina pa naman lamang ang puti dito. Pero ang kagandahan kasi dyan, pag kinapture mo, no, meron pong rook dito na nakakatakot tingnan with the threat here, with the pressure sa F2. Grabe. No? Kaya siguro pagpunta dyan, ay hindi. Siguro dahil may ganito. Mas pinili niya pong ipin yung bishop with the threat of taking and then check. Kaya kailangan mag-react ni Magnus. Ngayon, paano ka magre-react? Siguro king move, pero nakakatakot yung king na yan. Lilalabas mo agad, sir. Masyado kang tangma pa. Masyado kang tangma pa. What's going on here? Napapaisip na si Magnus. Mahirap yung position, promise. Pag dumito ka eh, malilibre yung pawn eh. Again, the threat is rook takes and then check. Kaya kailangan gumalaw ng king. Or pwede depensahan siguro. At gumalaw na nga, tinapangan, pero ayan na, sumusok pa na, gustong matihin dito. Mamatihin guys. Gusto niyang matihin si Magnus. Ayan yung threat oh. Ang bilis na tumira ni Hikaru. Tingnan nyo po, halos ano na lang. Mababa na yung kalamangan, napatras yung kabayo. Well, kailangan medyo active play ang gawin dito ni Hikaru to make sure na mapaisip niya si Magnus. Napakasimple ng threat. Kakainin lang. Pero after Queen B1, oh my gulay! Oh my gulay. Nangisay. Bakit po nangisay? Threat po ito, threat pa yun.
Yun ang tumapos sa labada. I think this is it. This is it, pansit na. What a move by Magnus. This is it, pansit. Wala nang depensa. It's completely winning for the side of Magnus. Completely winning for the side of Magnus. Nag-sleep talk yung anak ko. Naririnig ko sa kwarto. Kinapture na lang, of course, kakainin yung Torre, and this is quality pero Hikaru is still not sukuing. Hindi pa po siya sumusuko, lumalaban pa rin po siya. Lumalaban pa rin. Kahit na quality down, may threat dito si Hikaru may threat din na pasok. Nanggugulo-gulo pa rin. Malakas na, buenas pa. Talo ni Magnus dyan, blunder. Magtaka ka pag talo niya, good move. Ayun, Queen B1 was played. Kaya lang may check po ata dito. And then capture here, something like that. Ayun na nga po yung ginagawa. Kinapture yung pawn kahit papano. Yun, nililiquidate naman ni Magnus yung napakalakas na kabayo doon. Ang tanong, anong ipaka-capture mo? Whatever you use. Wala na talaga Kapag ginapture mo, papasingaw na lang yan Kasi pag nakapagpasingaw na, pwede natang gumanong-ganon din, no? Diba? O pwede din check pala, pusang gala, talo na pala pagka-check. Tapos check dito. Ay, hanip na yan. Ayun, check. Dito, persado. Yan, wala pang pwedeng pasok. Queen G3 or Queen G6. Bishop, pusang walang ganda. Player din. Wala Wala, ubos. Hindi ka dito pwede. May ganun. Ngayon, pag umangat ka dito, may check kasi. Ayan, Tapos ang labada, guys. One time. Check. Ay, pusa, may tabla pa. Akala ko check pagkapunta dito, queen, and undependable threat checkmate capture. Kaso may tabla pa. Ayan, pwede na. Wala nang tabla. Yan, check. Dito, pasok. Wala natin tabla to. Ayun na, wala nang tabla. May tabla pa kanina Check dito And there you have it. Magnus Carlsen will play Ali Reza in the finals tomorrow. Grabe katindi ng laban nila, no? Nabilib ako kay Hikaru actually dahil sa ganun siya ka-confident, inopera niya ng napakababang oras si Magnus, no? Actually, he was doing well until yung tiradang Bishop A4. Balikan po natin doon, no? So, ayan nga po ang nangyari. Medyo may pagka King's Indian defense at bayonet ang pinili ni Magnus. So, ayun, no? Takes and then C5. Actually, this C5 is new to me, no? Kasi ang common na ginagawa dyan, instead of C5, kinakapture ito. Tapos ang nangyayari niya dyan, gaganituhin yan Ito po idea niyan Tapos itutulak. Yan ang common na ginagawa dyan Pero Hikaru decided to go C5 immediately, no? C5 agad Tapos yung pa rin ginawa ni Magnus, mabilis tumira si Magnus. Ayan, typical pa rin po yung ikot na gagawin ni Hikaru, which is yung ganito. Yun nga lang, sabi ko nga sa live stream ko, nanibago ako kasi may knight C7. Usually walang knight C7. Usually inaalaw talagang tumalon dyan. Kakainin mo at papatalon, kakainin. But in this case, hindi makatalon. Kaya nga po, nag-bishop dito na lang yan, H6 at napabalik. So, yung structure na to hindi familiar sa akin, pero Rook A6 lang ito pong si Hikaru, preventing yung mga idea na discovery attack at kinapture, nag-knight-x. Akala ko actually magpo-pontex. Yun kasi yung common Pontex ka, knight G6, tulak-tulak, win dito, ganun mga gawa ng ganitong setup no? Ganun yung gawa, ganun yung idea. Anyway, kung capture, ganun, and then knight lang, at ang kunat dito ni Magnus, Hikaru naman, dahan-dahan lang pumuposisyon. At kung titingnan yung oras, lamang pa rin si Magnus kasi laki ng ng ads na binigay sa oras no? Para makuha yung block. Pero unti-unti po yan napababa ni Hikaru kasi eto, medyo easy lang yung idea ng pag-atake. Pero nakakagulat na biglang lumipat si Hikaru na naintindihan ko bandang huli kasi nga naman, tabla lang kailangan niya. All he needs to do is exchange as many pieces as possible. Pero dito po kasi ang best move daw po is knight D4 immediately. Dito ka na lang mag-stay para may pressure ka pa doon. Pero hindi nga ginawa ni Hikaru, gumanon siya. Pero Magnus umatake sa may king side, tumakbo yung reyna.
Nag-queen lang doon na mali. Ang tamang tira nga daw po is bishop takes e5. Hindi nakita to ni ano eh, ni Magnus eh. Lupit ng sacrifice eh. Coach, bakit pinibigay? Hindi mo pa pwedeng kainin lang? Rook f3 lang daw bigla. Oh. Yun lang. Yun lang idea niya. Well, whatever you use to take, kahit mag-pontex ka, rook f3. Ayan, no? Walang depensa. Lalim, no? Pero simple lang. Lalim na simple lang. Na-take advantage lang sana yung nakapin na kabayo dyan. Anyway, nag-queen d3, nag-knight to d4, bumalik yung kabayo, rook takes na hindi pa nga daw ganun kaganda. Mas maganda daw ito. Kung ambitious ka, ito talaga ititira mo dyan eh. Tapos magtutula ka, may capture na ganun. Kung ambitious ka, slightly better or equal siya pero ang may play talaga black. Kaso gusto nga lang ni Hikaru ng tabla kaya kinapture takes and then binigay yung b6. Ngayon dito po pinin niya po yung bishop with the threat of taking at pag kinapture mo dali ka kaya napaking move yan, number 1 engine move, and then nag-rook lang doon with the idea of checkmate na dinipensahan ng knight to d1, and after knight to d1 dito na po ginawa ni Hikaru yung malaking blunder, no, yung bishop a4 na kung saan nangyari nga sa laro nadali after queen b1. And I just want to show you guys ano ba kasi ang best move. Same idea, get rid of the knight pero dito mo idadaan g4. Yan po ang sinasuggest. Capture takes. What's the big difference pag pumunta dito hitting the rook can simply go home. Uwi lang tayo. So eto na po, okay pa kasi malakas naman yung kabayo. Yun nga lang, nag-bishop a4, mukhang maganda kasi, paano mo to didepensahan, tapos may threat pa doon. Mukhang maganda lang, pero pagka rook or queen to b1, hitting the rook, and then with the threat of mapipin yung reyna, walang solusyon. Walang solusyon. Kaya nga napilitan na lang po yan, mag-rook siya doon, gumanon, kinain, quality down, at pagkapasok, chumek, umangat, tumipensa lang. Hitting the bishop, takbo, capture, and then kinain yung kabayo. Tapos na ang laban. Dahil pagka-takes ang nangyari nga, check, ganun. Humarang, hitting the bishop, pasalo mong depensa ng ganun. Nag-G3 lang. Akala ko nga pwede na to agad-agad yung ginawa niya. Pero may perpetual pala, check, check. Kaya G3 muna. Yan. Walang perpetual na gumanon, ganon, saka pumasok. At nag-resign na si Hikaru. Kasi ito po yung threat dalawa. Paano mo si didepensahan? No way. At yung check, that's only one check kasi after King H2, wala na. Wala na eh. Ito na po. Oh. At dahil doon, Magnus Carlsen move on sa finals kalaban si Grandmaster Ali Reza. Ewan ko kung napanood nyo yung video, no? Kasi during round 6 or game 6 nila, nagpalakpakan yung mga tao nung nanalo si Hikaru eh. Sabi ni Magnus, bad trip daw siya eh. Naiinis siya kasi chinicheer si Hikaru. Obviously, most of them are cheering for Hikaru. Kaya ang nangyari, nung Armageddon at winning na si Magnus, sabi ni Magnus sa audience, so, nang asar pa eh. Anyway, ipakita ko po yung naging bracketing. So this is the bracketing guys, no. Si Noderbeck tinalo ni Ali Reza, si Arjun tinalo si Nepo, si Magnus tinalo si Nihal, si Lebon natalo kay Nakamura. At Ali Reza nilaglag si Arjun, Magnus nilaglag si Hikaru. Kaya finals po mamayang gabi. This is very interesting match. Magnus versus Ali Reza, and para naman po battle for third, Arjun versus Hikaru. Salamat po ng marami sa mga nanood ng live streaming natin kagabi. Ang haba ng live ko, almost 7 hours na talagang inumaga na tayo. At salamat po sa mga nag-send ng super chat star. Malaking tulong po yun para sa improvement ng ating stream kasi kita ko yun eh. Pampagana. At thank you sa mga nag-like, nag-share. And don't forget to subscribe and follow kung hindi pa. Maraming pong ulit salamat. Ito ang inyong coach, Billy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.